Si Dr. Eileen Espina ay nandyan po sa ating linya ngayon, isang health advocate din at susubukan nating alamin sa kanya ano ba ang take ng kanilang grupo pagdating po sa ganitong usapin na pinag-uusapan natin. Ano ho bang kanilang makikitang rekomendasyon kung sakaling meron man pagdating ho dito sa usapin ng hospital bed capacity, serbisyo sa mga pampublikong ospital at yung pong kakulangan sa supply ng gamot. Mula po sa kanilang grupo ng public health advocates, si Dr. Eileen Espina kasama ho natin. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Sir Ryan. Opo. Sir Ryan Lau at sa Opo. lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito po sa El Pueblo Publico. Yes Tama? po, opo, tama po. Doc, maraming dito salamat po po for taking our invitation. Doc, pasensya na ho kayo kasi over the past week po, marami ho kaming nakakausap na mga kababayan natin. May mga kanya-kanyang concern. Yun binabanggit ko nga ho, ang daming mga lolo't lola naghihintay ng ilang oras sa mga pagamutan for them to be admitted. Kapag admitted naman, may mga pasensya na ho, Doc, baka nakita nyo rin ho ito. Meron din silang mga karanasan na yung mga nakatatanda, yung mga ibang pasyente, no, nag-share ng kama sa ospital. Yung iba naman nandun sa mga pasilyo o sa mga hallways ng pagamutan. Sa inyo ho bang grupo, ano ang observation ninyo pagdating po dun sa quality ng mga services ng ating mga pampublikong pagamutan, lalo na ho dun sa kakulangan ng bed capacity, Doc Eileen? Una sa lahat po, tama po yung obserbasyon po ninyo na marami po talagang mga pasyente dito sa Pilipinas na nangangailangan po ng admission para po sa kanilang mga sakit. Ito po ay pagpapatunay na tayo po ay nagkukulang po talaga in terms of prevention. Kaya kadalasan po mas malala na po yung sakit at kailangan na talaga ng pagpapa-ospital. Ang ganitong sistema po talaga ay hindi po masusolusyonan ng pagdadagdag lamang ng mga kama sa ating mga ospital. But I recognize at nare-recognize naman po ito ng ating pamahalaan at ng ating mga health advocates na talagang kulang na kulang po talaga based on the bed to population ratio, talagang may kakulangan po tayo ng kama in comparison or in relation to our population. But more importantly, dahil ako po ay isang public health advocate, siguro po dapat din po nating pagtuunan ng pansin na bakit po naging ganito ang sitwasyon. Tulad na lang po halimbawa ng mga pasyente po na nangangailangan po ng dialysis, o yung mga pasyente po na inaatake sa puso, na itong mga sakit na to po, like yung dialysis na lang, ay pwede naman po sanang magkaroon po tayo ng programa na focused on prevention. So, doon po tayo magsisimula, no, na dapat hindi lamang po natin aayusin ang ating sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagdadagdag lamang po ng kama, no, sa mga ospital. Kung hindi po dapat pagtuunan din po natin ng pansin ang pagpapalakas po sa primary care o yung pagpapalakas po ng health promotion at disease prevention. At kasama din po doon actually, Sir Ryan, no, yung mga gamot, no? Kasi yung gamot talaga, so kung halimbawa, let's take one disease, for example, hypertension. Base po sa latest na datos po ng presyon, 1 out of 3 Filipinos daw po sa ngayon may may sakit na po na alta presyon o mataas po yung BP. So na high blood po sa mga nababasa sa news. Ay, joke lang po. Pero yung po yung kadalasan. So yung nadadiagnose po na hypertension, kailangan po niyang uminom ng kanyang maintenance na medicines, maintenance na gamot, nang sa ganun po ay hindi lumala o grumabe yung kanyang sakit. Kasi alam po natin na pag yung hypertension ay hindi po nakokontrol, hindi po nakokontrol yung BP, ito po ay maaaring magresulta hindi lamang po sa dialysis because of the damage to the kidneys, pwede rin po siyang magkaroon ng heart attack or magkaroon po ng stroke. At pag nagkaroon po ng stroke, kailangan na po niyang ma-admit sa ospital at kailangan po niya ng gamutan talaga na mas mahal.
Pero doon po sa mga datos natin, nakikita natin na aside from being undiagnosed, hindi alam ng maraming Pilipinong may sakit na high blood na sila ay high blood. Doon naman po sa nadadiagnose, hindi malaking porsyento din po ang hindi po umiinom ng kanilang maintenance meds. Dahil sa kamahalan na rin po ng gamot. Opo. So it's not just about the price per se, but also the affordability. Kasi syempre po no, binabase din po natin 'yan sa daily wage earner for example. So kung ikaw po ay may maintenance medicines, syempre po mas uunahin po natin ang bumili muna po tayo ng mga essentials na pagkain natin, bigas, ulam, pamasahe, pambayad ng tubig, pambayad ng renta. Kumbaga, hindi po natin masyadong nabibigyan po ng prioridad ang pagbili po ng gamot. At I think we should also recognize din po na kumpara po sa ibang mga bansa dito po sa ASEAN, talaga pong mas mahal naman po talaga ang gamot dito sa Pilipinas. Correct. Kung ikukumpara po natin sa Thailand, for example, or sa, lalo na po sa India, no, dito sa Asia, mas mura pong dihamak ang mga gamot sa India kesa po sa Pilipinas. Dok, tama ba? Isa sa mga dahilan, hindi ko po alam if this is already confirmed dahil sa inyo po, malawak po ang grupo ninyo bilang isang public health advocate. Isa sa mga dahilan, tama ho kayo, sobrang taas ng gamot sa Pilipinas kumpara sa mga kapitbahayan po natin. Dito sa ASEAN region, ang taas ng gamot natin kumpara sa Malaysia, kumpara sa Singapore. Opo, at sabi nyo nga po, syempre, kumpara sa Thailand, ang sinasabi ho kasi nung mga kausap ko, Dok, kaya mataas ang gamot dito sa atin, unang-una, dahil ang bagal-bagal ng proseso ng pag-aproba ng HTAC o yung Health Assessment Council at ng FDA. Kaya hindi nakakapasok yung mga ilang gamot pag doon sa tinatawag nating Philippine Formulary. At kapag wala sa Philippine Formulary, hindi mabibili ng gobyerno o masasubsidize ng gobyerno itong mga gamot na ito. Kaya ending, walang gamot sa public hospital. Kasi hindi nga siya pasok doon sa listahan ng Philippine Formulary. Meron problema doon sa application and approval ng mga gamot para bumaba, mahatak pababa yung presyo ng gamot dito sa ating bansa, Doc. Sir Ryan, napaka-complex po ng binigay po ninyong scenario sa akin. Opo. So, tama po lahat yung ni-raise po ninyo no, na magkakadugtong po sila. Pero kailangan po natin silang i-unpack ng paisa-isa. Sige po. Opo. Kasi yung minention po ninyo, yung FDA, Food and Drug, no? Correct. Opo. Sila po yung nagbibigay po ng, yung parang permiso para ang isang gamot ay maibenta po dito sa Pilipinas. Correct. Opo. So, sila po. So, iba po yung process po ng pag-a-apply for a CPR. So, yun po yung commercial na permit para po ang isang gamot ay mapayagan maibenta sa merkado. Maibenta Opo. sa merkado ng Opo. Pilipinas. Correct. Opo. Yung HTAC naman po, ibang ahensya naman po yun. Correct. Opo. It's the Health Technology Assessment Council, no? Parang sila po, under po sila sa DOST. At ang layunin po ng HTAC ay para tingnan po kung hindi lamang po, yung sa FDA kasi it's more on the safety. Correct. Ito bang gamot na to ay safe? Dapat ba itong i-allow to be marketed commercially? Yung HTAC po, ang tinitingnan po niya, sulit po ba ito? Yung cost effectiveness, no? Yes, cost effectiveness, cost efficient ba siya? So iba po yung mga metrics, iba po yung sinusuri naman ng HTAC. Kasi po, nakapaloob po siya sa Universal Healthcare Law na dapat po, kung ano man po yung binibigyan ng investment ng gobyerno ng mga teknolohiya, kasama po ang gamot. Hindi lamang po ang gamot, pati po yung mga diagnostic test, Yung technologies, opo. Yung technologies po, yun po ay sinusuri. Dumadaan po siya ng maraming katanungan po ang sinasagot ng HTAC para po sasabihin na, sige, pwede po itong bigyan ng investment ng gobyerno. Opo. Yung PNDF naman po, or the Philippine National Drug Formulary, ibang proseso naman po yun. Correct. Meron po talagang ibang mga pharmaceutical company na hindi po talaga nag-a-apply for their medicines to be included in the PNDF. Okay. Para wag bumaba ang kayo. presyo, para ma-maintain nila yung, tama po ba? Hindi po. Ang PNDF po, PNDF, it's not a price regulatory
Hindi po Meaning pag hindi ka nagre-regulate. kasama sa Philippine Formulary, hindi ka subject for government subsidy or government pricing. Hindi po. Tama, Ang ano po? Hindi po, hindi po. Ang Philippine National Drug Formulary po, ang listahan po ng mga gamot na pwede pong i-procure Ng using government. government funds. Correct. Opo, opo, opo. Oo. But it doesn't put there the price. Correct. Opo, opo, opo. Even in our procurement law, wala pong siniset na price. Correct. Opo. Wala pong Bawal. siniset na Opo. price. Bawal naman. Oo, Opo. bawal po yun. Pero po, ang ano po kasi doon, in government procurement, meron po kasi tayong tinatawag na bulk purchasing. Correct. Opo. So pag pag bumibili po tayo ng malaki, bultuhan po ang nabibili ng gobyerno, pwede po tayong humingi ng mas mababang presyo. Pwede pong magkaroon po ng negosasyon Correct. para mapababa po ang presyo pag Kasi gumagamit pag po marami tayo kang ng bulk bibilhin, purchasing. malo-lower Opo. down yung presyo. Kumbaga, discount mo na yun kasi you purchase in Yes. bulk. Ano, Doc? Yes po. So, ganun po yung nangyayari. Now, yung ano po, yung pwede lang po kasing isama doon sa binibili o pwedeng bilhin ng government hospitals ay yung nasa PNDF po. Correct. Opo. Pero, meron pong mga bagong na mga innovator drug, halimbawa na inaalaw naman po ang gobyerno na isubsidize yun kung talaga pong according to the latest guidelines, Opo. yun po ang nire-recommend na guideline. So, ang ano po, ang may proseso po, even the MAIFIP, pwede na pong Isa pa ho gamitin yun. for Opo. non-PNDF drugs. So, In all of these complexities, Doc, it remains pa rin na tayo, ang dami nating mga ganitong uri ng layers kung maituturing, Doc. Anong take ninyo bilang isang health advocate? Paano pagtatagni-tagniin ng pamahalan ito? Kasi nabanggit nyo rin po kanina, yung ibang kababayan natin, imbes na 10 yung prescribed na gamot, 3 na lang bibilin. Alam naman natin, kung hindi mo makumpleto yung cycle ng gamot, parang balik ka na naman sa simula. Anong recommendation ninyo, Doc, para bumaba yung presyo ng gamot at magka-access po yung ating mga kababayang may karamdaman at yung kanilang pamilya, Doc? For now, sir, I can say na meron naman pong ginagawa na ang correct. ating Opo, pamahalaan. So, nag-release po halimbawa very recently, nag-release po yung bagong listahan ng BIR ng mga VAT-exempt na mga gamot. Correct. No? Opo, So, may opo. listahan po yun. Tapos yung ating Cheaper Medicines Act, tapos yung ating Generic Act po. No? So, in all of that, those are attempts naman po talaga na mapalower po yung presyo ng gamot sa Pilipinas. And then, meron pong price monitoring din pong ginagawa po ang ating DOH. So, meron po tayong, meron pong ahensya o may opisina po sa DOH actually na nagmo-monitor po ng ng mga presyo po ng gamot sa Pilipinas. Ang ano po kasi is yung sa private sector, no? Private sector, hindi po talaga natin kayang makontrol yung pharmacy markups also. Correct. And, Yun naman tawag dito, ang tawag natin yan, Free Doc, market. kailangan naman natin protektahan naman sa kabilang banda yung mga namumuhunan. Yes. Ano? Yes, opo. Opo. So, ang ano po natin is, we are moving towards pooled procurement. Pag nabuo na po siguro yung, kaya po binubuo sana yung mga networks, no, yung under the Universal Healthcare Law na yung isang probinsya, isang network sila, tapos there is what we call as technical integration. So pag nag-technical integration sila, susundin na po natin yung mga clinical practice guidelines. So based on the clinical practice guidelines, then maybe we can go into pooled procurement. Actually, sir, tama kayo eh. Dapat po siguro aralin po talaga natin itong iba-ibang kasi from our discussion this afternoon, Correct. it's very obvious na it's a very complex, no? Napaka-complex Opo, niya opo. na tsaka ang dami po niyang players. It's not just like ang nakikita lang po natin is ako, no, as an ordinary, ako po meron din po ako maintenance meds. Opo. So ang nakikita ko lang is kaya ko ba tong bilhin, no? So ang dami po niya kasing tagpi-tagpi or
interrelated na factors Correct. for a certain drug to be affordable. Ang no? problema Kasi pa nga it's natin, not just the Apo. price of the drug per se. Yes po, Doc. but Nabanggit it's niyo also po the kanina, buying Doc. capacity of the Filipino people. Correct, So correct, the Apo. purchasing power. Kasi if we compare the price of drugs in the Philippines to the US, actually, no, for diabetes drugs, for example, mas mahal ho sa US ang insulin Opo. compared sa atin. Pero yung kanila namang daily minimum wage, hindi naman kasing baba sa atin. Kumbaga, hindi siya Exactly. equitable, Doc, no ho? Exactly. Opo. So ang usapin is hindi siya ganun kasimple. Na it's not just about the price of the drug per se, Correct. but also the purchasing power po ng ating peso. Opo. No? Isa And pang then, concern, Doc, hindi ko alam if you would confirm this, nabanggit ko yung MAIFIP, at syempre, meron tayong mga package na libreng gamot, na-announce din ng Pangulo. Ang problema, doon sa, halimbawa, 10 yung prescribe, 2 o 3 lang yung po pwedeng ma-avail through government program. So, mataas din yung ating out-of-pocket expense pagdating sa pagbili ng gamot, Doc. okay. Sir, nagsisimula pa lang po yung gamot. Yung gamot Opo. na program. No? Opo. So, aside from dun sa sinabi mo na sa 10 na listahan, Opo. parang ilan lang po yung pasok doon sa subsidized o yung kasama doon sa gamot program. Opo. Tama po yun. Meron po talagang mga ibang gamot na wala doon pa sa approved na formulary. At ang para sa akin po, ang mas malaking problema pailan-ilan pa lang po ang PhilHealth accredited na pharmacy for gamot. So, maghahanap ka po talaga ng pharmacy kung saan pwede nyo pong ma-avail yung gamot na programa. Correct. Yung Opo, 20,000 na yon, no? So, yung pagpapalapad po, no, pagpa-expand ng benefit na yan, kung bawa sa 10, paano maipapasok yung 8 doon sa gamot? Doon po pumapasok yung HTAC. Correct. Problema Oo. natin, So, Doc, alam mo, Doc. may ano na sila, Opo. may I'm very FDA na inspired sila. talking with you, Doc, kasi talagang alam ninyo yung buong ecosystem ng problema ito. Kaya lang as we talk, parang may naiisip na naman ng problema. Binabanggit nyo, Doc, hanap sila ng pharmacy. Alam nyo sa probinsya, Doc, halimbawa lang, may mga kababayan tayo, halimbawa, nasa Baguio ka, Pag nasa Baguio City ka, yung accredited ng pamahalaan na magbibigay ng gamot, yung susunod na pharmacy, kung saan mo po pwedeng kunin, nasa Benguet. Kumaga malayo yung distansya. So mamamasahe siya, kagasto siya, o imbis na pambili ko na, pamasahe ko para ma-avail ko yung libreng gamot, ibibili ko na lang. Kasi ang layo ng pupuntahan niya, Doc. Ano ho? Tama po kayo. So, yun po ang challenge, actually. Yun po ang challenge ngayon sa ating mga LGU at sa ating PhilHealth. Paano po padadamihin yung ano? At saka, nananawagan din po ako, as a health advocate sa ating mga, Pharmaceutical Association of the Philippines. Kasi, hindi pa ro ganun kadami ang nagpapa-accredit. Kasi, medyo, nag-wait and see pa sila kung paano ba yung bayaran. Kasi, syempre, sir, negosyo po ito hindi po sila pwedeng magpaluwal ng ganun kalaki. Correct. Ang prinsipyo po ng PhilHealth para po kayong may credit line. Correct. So bawat Opo. miyembro ng PhilHealth na miyembro na nagparehistro sa Yakap, bibigyan po kayo ng credit line na 20,000 per year for your gamot needs. So, Parang every fleet time- card yan, Doc, ho? Parang fleet card, tama. Opo. So, pupunta kayo doon, kakaskas nyo, ima-minus po, so may diminishing balance. Ang ano naman nila, sir, is pwede mo siyang magamit anywhere in the Philippines na gamot accredited or PhilHealth accredited gamot partner pharmacy. Pero yun lang, sir, hahanapin mo talaga nasaan ba yung accredited na yan na Correct. pinakamalapit sa'yo. Kasi syempre kung mamamasahe ka pa ng yung pamasahe mo, bibili mo na lang ng... Oo, tapos yung abala, Doc, halimbawa, senior citizen ka, bibili ka ng gamot, mas mahal pa yung pamasahe mo kaysa doon sa presyo ng gamot mo. So, bibili ka na lang ng gamot. Pero you are great, Doc, when you mention na kahit itong mga pharmaceutical companies, they too should play their role dito sa malaking problemang ito. Na sila mismo, hanggat maaari, magbukas din ng pinto nila na magpaluwal muna sa pamahalaan para naman matulungan yung, minsan kasi, Doc, yung may sakit, lalong nagkakasakit, kakaisip sa nakukukuhang pambiling gamot. Doc?
Yun po yung pangarap nating lahat na sana po hindi may sakit ka na nga, dapat hindi mo na po problemahin kung Correct. saan ako kukuha ng panggamot ko. So, yun po yung universal healthcare law actually. Yung aside from providing po the care that you need at the time of need, no, the care that you need at the right place at the right time, and most importantly at the right cost. Tapos yung cost na yun, dapat po it will not drive you away, na parang hindi mo iisipin na ay ayoko na lang magpagamot, ayoko na lang pumunta ng ospital kasi Correct. wala akong pambayad. Dapat hindi po magiging magiging barrier for all Filipinos na to seek healthcare just because wala kang pambayad. Yun po Tama, yung pangarap opo. nating lahat. Kasi hindi dapat nagiging hadlang yung kawalan mo ng pera para madugtungan ang buhay mo, no, Doc? Ano po? Yes po. Tama, Doc, sir. Tama maraming po. salamat to, Nagkakaintindihan ah. po tayo dyan. Opo, sa susunod po, I hope we can still have a lot of discussion about this kasama si Dr. Dance. This is really a very alarming concern para sa atin kasi as we talk, Doc, for all we know, may mga nakikinig sa atin, lumuluha na lang kasi hindi nila alam saan kukuha ng pambili ng gamot, Doc. Sige po, sana sa susunod meron na po tayong maibibigay na konkreto na advice at tips kung paano po nila maa-access yung mga programa, yung pangkalusugan po ng gobyerno. Kasi in my experience po, marami naman po talaga tayong magagandang programa. Correct. Ang problema lang po is kadalasan hindi po alam ng mga mamamayang Pilipino yung proseso kung paano po ito maa-avail at kung saan po nila ito maa-avail. So, sana po yun po yung sunod nating pag-usapan, Sir Ryan. Tama po. Pati po yung side ng prevention. Doc, maraming salamat po and God bless you. Mabuhay po kay Doc Eileen. Thank you, sir. And Apo, yan po ingat mga tayo lahat at Kelprodlo. maulan. Apo, God bless po. Ingat po kayo. Keep safe.